Magandang gabi po mga Karilto Kabayan. Ito pong muli ang iyong Karilto Kabayan, Chris Villanueva po mula po sa Kingdom of Saudi Arabia. Ngayon po, medyo matagal-tagal po tayo hindi nakapag-usap at nakapag-vlog. Medyo 4 days or almost 5 days po ako hindi nakapag-vlog. Anyways po, meron na po ako 38 followers po. Medyo nakakatawa po kasi kahit pa paano po, nadadagdagan po tayo ng followers na nakikinig po sa atin. Sana po kung mga bago pa po kayo sa ano ko sa Facebook ako, sorry, sa YouTube account ko, nanonood po kayo ngayon, huwag niyo po kalimutan na i-click po yung subscribe. Ano niyo lang po, para, tsaka yung notification bell po para maano po kayo, ma-notify po kayo, may bago po akong post. Anyways po, may pakikinggan lang po tayong may pakikinggan lang po tayong mga video na mga speech po yata ito ng mga senador po natin kanina eh. Tungkol po yung nagbukas po sila ng plenary sa Senate. So papakinggan po natin si Cayetano, tapos si Senator Marcoleta, at saka yung paborito po natin, yung kapilito ko po, si Senator Joel Villanueva. So unahin po muna natin si Cayetano. So si-share po muna. Wait po. Hmm. So ito po, pakinggan po natin si Cayetano. May speech po siya dito eh. Wala pa sa atin, bigla po siya nag-switch sa CCTV. Hindi po natin alam kung bakit, pero parang related po to sa nakita pong CCTV ni Senator Ping Lacson na in connection doon sa sinabi po ni Bryce na may nagdadala po talaga ng mga kontrakto na WS po sa Senate. So tignan po natin, mag-react po tayo. Doon in particular lang po doon. Ating pinagbotohan to sa floor is that either the chairman decides and we all give our concurrence sa chairman or he informs us. May letter, anong tingin nyo? Then of course, Pinagano po din ang pinagtatalunan. Ang inopen na po dito ni Cayetano si Bryce. Wala pa sa atin magkakaroon po ng twist yan. of course, masusunod naman yung majority. Minority naman kami. Pero hindi na naman ganun nangyari. Tapos maririnig namin, mababasa na lang namin sa dyaryo or sa internet or maririnig namin ngayon sa majority leader na yun ang naging desisyon. Hindi pwedeng magdesisyon ang plenary tapos mababaliktad na lang ito. So the issue is not just Bryce. The issue is also the rules of the Senate. Ganun din po I don't know who wants to answer this. Ano ba ang rule natin pagdating sa CCTV? So, di ba? Parang there's something about the CCTV na kasi pinatatamaan niya po dito si Senator Ping Lacson. Si Senator Ping Lacson kasi may nakita po siya sa CCTV ng mga dumalaw po ng mga kontraktor sa Senate. Siyempre, yung CCTV po na yun talaga napaka-importante po nun eh. Kasi nakita po dun sa CCTV na yun kung saan po pumunta yung kontraktor. Ayon po yan kay Senator Ping Lacson. Malalaman po natin yan sa Webes. At the same time, yung CCTV po na yan, kung pumasok po yung contractor po na yun, sa CCTV po na yun, pumasok ang contractor po sa Senate building at nakita po sa CCTV, malamang po may logbook po yan. Sa logbook, makikita mo po kung saan po siya po, kung anong oras po siya pumasok, ano po pangalan niya, saan siya pupunta, anong oras po siya lalabas. So alam niyo po yung pagkakakonect po, makikita po kasi doon kung anong pangalan po ng senador eh. Kaya po medyo exciting po ito sa Webes eh. So, tingnan po natin kung ano po yung niya po sasabihin niya. So, ito po, technicality po yung procedure po hinahanap po niya. Wala siyang pakialam siguro po sa malaman kung sino po yung dinalaw na senator o whatever po ng mga contractor po na sabi po ni Senator Ping. In line no sa sinabi po ni Bryce na niya pasabog niya sa Congress. So pakinggan po natin si Senator Cayetano out of the blue na open na po niya yung CCTV. Kumbaga parang panlaban niya po o pagtatanong na laban niya po o pagpaparinig niya po kay baka nagpaparinig po siya kay Senator Lacson. I put this on record. I will put it on record. Hanga ako kay Senator Lacson mag-imbestiga. And I support him to go all the way. But hindi ba kung meron tayong sinususpetsya dito, you make a request for the CCTV. And then, you have a conclusion.
Actually, hindi naman po siya nag-request ng CCTV. May nagbigay po sa kanya. Buti na nga lang po, hindi po yun na ano na delete. Kasi ang pagkakasabi ni Senator Ping Lacson, pagkakatanda ko dyan, parang every 30 days yata, at automatically delete po yung CCTV po nila. Yung pag-record. Talagang niloob na rin po talaga ng Panginoon Diyos na may matira po. May matira po video footage doon po doon sa contractor po na yun na pumunta po sa isang kwarto po ng senador na may dala-dala pong pera. Kasi kung hindi, lahat na lang tayo titingin sa CCTV tapos sasabihin natin dito, may nakita akong ganito, pumunta sa media. May nakita ko, pumunta sa ganito. Di ba? So, yes, the government is under attack and that's legitimate. The Gen Zs are rising up. That's legitimate. They should. But we should not attack ourselves. So, pinariringgan niya na wala namang gano'n, wala namang laglagan sa wala naman laglagan po sa mga senador. Tama tayo, senador tayo, collegial body po tayo. Wala naman laglagan kung meron. Baka meron nga talaga, nakakita po dun sa CCTV po na yun. Medyo nagpa-panic mode na po itong mga minority. Kung meron guilty sa atin dito, expose natin. Tapos sa ethics committee. Yun nga yung mangyayari, expose talaga niya na yan, Senator Lacson. Tapos siyempre malamang, ano po yung sa ethics committee. Huwag natin pigilan ng witness kung gusto ituro ni Bryce kung siyang kami sa... O, di ba? Nalayo naman po siya. Ano po ba? Si ano? Doon muna to. Bryce, CCTV, Bryce. O, di ba? Ang ganda lang po muna. Sabi ko nga po, CCTV lang po pag-usapan natin. Medyo nag-iba po talaga ng timpla po rito. Kumbaga parang maisingit lang po niya yung CCTV nga po na exposure po ni, ah, ni Senator Ping na meron nga po daw pinuntahan po talaga na senador tungkol nga po doon kay doon sa contractor po na may dala po yatang pera doon sa papunta sa senador po na yun. So makikita po yun through logbook and CCTV po kung sa po pumunta po yung WS contractor po na yun. O sige po, kay Marcoleta naman po tayo, Senator Marcoleta po. Ito po, veteranong po to, Tony, tsaka kongresista. Magaling po to, sobra po. Kaya lang may mga sablay po siya at mga medyo may konting tanong ka po, kaya kailangan pag pinakinggan mo po siya, himayin mo po talaga isa-isa. Kasi otherwise, kung medyo tatanga-tanga ka, makikinig ka lang po talaga sa kanya. Pakinggan po natin. Pinili ko na po ito kasi ito po yung medyo may tanong po ako dito eh. Kumbaga parang hindi naman po ako attorney magtanong. Kaya lang, in layman's term na mga kapag tatanong ko, pwedeng mabutasan yung mga sinasabi niyo. Yes. May suspetsa kami na inedit yung affidavit. Mr. President, ito po ay indirect affront to the integrity of this representation. Yung lamang pong pagsuspetsahan nyo na inedit yung affidavit, paano kayo nagsuspetsa? Ano po ang ginamit ninyong batayan at pagsususpetsahan ninyo na maaaring inedit yung affidavit? Ako po bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, nagpakaingat-ingat po ako nung sila po sa pamamagitan ng kanilang mga lapit. Hindi ko pong hingin sa kanila. Sumulat sila sa akin para malaman ko kung talagang meron silang kagustuhan magpahayag ng kanilang saloobin tungkol sa dinidinig natin sa Blue Ribbon. At gusto kong masatisfy ang sarili ko, Mr. President, kung totoo nga at kung bakit nila gagawin. So nakareceive po ako na sulat sa kanila, handwritten. At nung malaman ko po na talagang galing sa kanila ang pagpapahayag na voluntaryo, sinabi ko, sige, gawin ninyo. At kinakailangan, bago nyo ibigay sa akin, notaryado na yun. At yun po... Pakinggan niyo po, ito na po yung mga sasabihin niyo po. Dito po tayo magkakaroon ng katanungan. Affidavit na yun. Subscribe sworn statement, Mr. President. Ay naibigay sa akin, araw na po, magagabi na po ng araw ng linggo. Yan po sabi niya, nabigay na sa kanya yung sworn statement, yung affidavit po nila na meron po meron po notaryo. Naibigay na po sa kanya linggo po ng gabi. Sealed envelope.
Naka-sealed envelope. At kung sinasabi po ninyo na ang SOP ay dapat na ibigay sa mga miyembro ng ating Blue Ribbon, wala na pong pagkakataon sapagkat sa umaga po 9:00 ay magsisimula na po. So yun po yung premise po niya kasi wala na po daw pagkakataon, gabi na po sa kanya nabigay. Tapos 9:00 ng umaga yung yung pag-hearing na po sa Blue Ribbon Committee tungkol nga po dun sa Anomalyang Flood Control Project. In particular, damay po yung Diskaya po yan. Diskaya po. So pakinggan po natin. Ang Blue Ribbon Committee. Noong September 14 po sa Twitter ninyo. So yun na po. Nung po yung pag-uusapan po natin. Sabi niya po kasi, kaya hindi po niya nabigyan ng kopya po yung ibang mga senador during po doon sa Blue Senate hearing po nila, Blue Ribbon Senate hearing po nila, tungkol po nga doon sa flood control project. Yung affidavit po ng mga Diskaya na ibigay na po gabi po ng linggo. Kaya kinabukasan po ng umaga ng 9:00, hindi na po sila nakapagbigay kasi wala na po silang pagkakataon. Ang lang po doon, ang tanong lang po doon, pinost ko nga po ito sa Facebook ko . Ang tanong lang po doon, sabi ko nga po mukhang may bagong abogado yung mga Diskaya. So una, kung gabi na po yung binigay po yung affidavit po ng mga Diskaya, bakit bawal po bang magkaroon po ng OT sa Senado o ipatawag yung mga staff nyo para magpa-photocopy ng mga affidavit po ng Diskaya para po dun sa mga Blue Ribbon Committee para sila po kinabukasan makita po nila, mabasa po nila at makapagtanong po sila. Hindi po yung ikaw lang po at mga Diskaya lang po yung nakakaalam ng affidavit po nila. Siyempre, wala pong pagkakataon yung mga tao po doon, yung mga committee nyo po, member nyo, na magtanong based po doon sa affidavit ng mga Diskaya. Kung ano po ba yung parang excuse ba yun dahil gabi na at wala na pong panahon o baka nagpapalusot lang. Tapos pangalawa, bakit hindi na lang po nang nagpasa po yung Diskaya ng kanilang affidavit? Bakit hindi nila lang po inutusan na ang mga Diskaya po magpasa po sila mag-photocopy po ng affidavit po nila para kinabukasan meron kayong maibibigay sa mga po ninyo, sa mga committee member nyo para at least hindi po kayo pagsususpetsahan na bakit ikaw lang po at mga Diskaya lang po yung may kopya. Talaga mapagbobodahan po kayo noon o unless may iba pong purpose po talaga. So pangatlong question ko po, kung kapusin man po kayo ng oras magpa-photocopy kasi nga gabi na, siguro naman po kahit na gabing-gabi na po pwede po kayo magpa-scan. Diba? Magpa-scan po kayo, ilang daang pages po ba yung binasa ng Curly Diskaya po na joint affidavit po nilang mag-asawa. Sa pagkakatingin naman po namin, wala pa naman pong 50 pages po yun. Hindi po kayo aabutin po doon ng kinabukasan ng 9:00 ng umaga. Saka pag-i-scan lang po ng affidavit. Baka sabi nga po nila, pinipilit lang pong ilusot. So yung masyado po kasing halata. Yung doon nga po doon sa affidavit, sabi po ng authority po ng Diskaya, yung taon po na pinalagay po yata doon, pinalagay lang po yung hinihinging taon, 2022 po hanggang 2025. Bakit po kaya? Di ba? Ayun po yung pang-apat na tanong ko po, kung talaga may pasabog po sa simula't-simula pa po yung Blue Ribbon Committee na sa pangunguna po ni Senator Dante Marcoleta, di sana po nang sinabi niya po na doon sa ganang mamamayan na meron pong inabot po sa kanyang USB ang ating Pangulo. Di sana yung palaman po, doon na po kagad siya ng-premise kung ano po yung mga USB binigay, ano po yung laman po ng USB ng ating Pangulo. Di ba po ba? Para at least doon ka po, nandun na po yung nandun na po yung magiging guide nyo eh. Yun na po, galing po sa Pangulo yun. Siyempre mas ang po nun, ang pag-iimbestiga po ng Pangulo, mas malamang, mas malaki, mas malamang po ba? Di ba po ba? Nasa inyo na po yung USB, but hindi nyo pa po nilabas. Syempre, pag sinabing, eto, USB galing sa Pangulo to, tingnan natin kung ano yung nila, na-obserba nila. Di, syempre, mas malaking po yun, mas malaking pasabog po yun. Kaya lang po, wala eh. Pangatlong hearing nyo na po, parang wala lang. Yung kay Diskaya, given na po talaga sila na
na ano na po sila, naungkat na po sila eh. Kumbaga parang segunda mano na lang po yung, parang ano na lang, second demotion na lang o third motion na lang po yung ginawa para maano po para mapolish pa po yung ano, yung narrative po ng tungkol po sa Diskaya. So yung panglima, yung sinasabi niyo po na ano na sabi niyo po kasi hindi na kailangan pang ibalik ng magnanakaw yung ano pag nag-witness protection program sila under. Hindi na po kailangan pong ibalik yung ano mga nanakaw po nila eh. Eh di parang nag-encourage na po tayo na lahat po yung mga sangot po siya sa ano sa anomalyang flood control project po na yan. Eh kapag nagano sila nag-apply po sila under witness protection program, eh hindi na po ibabalik yung mga ninakaw po nila. Parang di naman po yata ano po yun. Parang di naman po yata patas po yun sa mga mamamayang Pilipino na nag-aaral ay nagtatrabaho po ng maayos. Di ba po ba? So, yun po yung lima ko po question do sa ano reaction po na reaction and question po do sa pangalawa po ng pinunod po natin. Tapos ito naman po yung ano yung pangatlo, yung favorite po natin, yung apelyido ko po si Senator, yung anak po ng pastor, si Senator Villanueva po. Dito ang isa sa mga pinangalanan kahit wala akong ebidensya. Kung kayo po dito ang gunawan ng, sabi nga ni Senator Cayetano, hindi script. Parang hindi na siya nakakatulog no, laki na ng eye bag niya. Sobrang stress. Yung eye bag niya oh. Biglang tumanda bigla. Oh, tingnan niyo naman si ano, si Pangilinan, si Kiko Pangilinan sabi niya. Sabi niya, hindi mo kami papangalanan dyan. Screenshot eh. Picture ng isang telepono. Kayo ho yung gawa ng ganun. Kayo ho yung gawa na sabihin, idinala sa bahay nyo yung pera. Doon po sa simbahan ng JIL Church. Mr. President, hindi ko alam. Hindi naman maglalakas po ng loob yung mga ano na yun, na mga witness po siguro po na yun, na screenshot po yun para may ebidensya po sila, di ba? Kasi siyempre siguro naiinis na rin po yung mga yun. Bakit sila lang nadadamay? May pagkakataon pa po sila ano eh. Pagkakataon pa po sila mailaglag kayo. Yung mga pagkakataon na siguro ano siguro yung mga time po na yun nakakatunog na rin po sila. Na magkakaroon po talaga ng laglagan at maglalaglag din po sila. Nagkataon lang na meron pa siguro may mga transaction pa po silang bago-bago na sabi nila kailangan damay-damay na to. Baka ganun nga po yung nangyari. Alam kung ano mararamdaman niyo kung nasa sapatos ko po kayo. Kahit po si Satanas, hindi papayag dun sa script niya. Tatanggap ka ng suwat sa simbahan. Tapos, Kahit po si Satanas, hindi papayag sa script niya. kung ano yung sabihin niya, yun ang masusunod. Doon ako sa PNP custodian. Doon ako sa Senado ngayon, nagbago na isip ko, and then susunod doon tayo. Mahirap po lunukin yun, Mr. President, dear Paul. Mas mahirap nga po lunukin yung Portweed nyo eh. Di ba? Yung ginawa nyo pong katarantaduhan na Portweed na dapat madaliin, tapos ginawa nyo, pinatagal nyo. Ayun ang mas mahirap tanggapin yung Portweed. Yung sinasabi nyo, sa inyo lang po yun, sa mga senador po yun, sa mga taong bayan, yung ginawa nyo during the impeachment trial, na in-archive nyo, na yung Portweed, pinatagal nyo, i-delay nyo, yun ang mahirap tanggapin. Kaya mga tao ngayon, mas galit. Sana naintindihan mo po yun na Senator Joel Villanueva. Please, sana hindi niyo maranasan itong ginawa sa amin. Lahat ng katotohanan. Kung wala ka naman pong ginagawang katarantaduhan sa paglilingkod mo, wala naman po talagang dadamay sa inyo. Eh wala namang apoy na nagsimula kagad sa apoy. Siyempre, may usok po muna yan. Kapag may usok, may apoy. Sabi nga po nila sa Tagalog. Pumupunta sa atin. Pero hindi ko sinasabing magnanakaw po kayo. Allege na meron po kayong allege na meron po kayong ginagawang yun nga katarantaduhan na coordinate sa mga sindikato ng DPWH. Allege lang naman po. Yung sinasabing CA member ako, 2023 o October 2024 po ako naging CA. Ang dami niyo dito, kalahati po dito CA yun. 2023, sabi, kino-confirm si Secretary Bunuan. 2022, confirmed si Secretary Bunuan. Ano ba yun?
Paulit-ulit po ako dito, wala akong flood control, walang maiturong flood control. And yet, ito, paniniwalaan, nasa news, nasa lahat po. Dito sa atin, binanggit yung mga kongresista, pero wala, parang falling to deaf ears, Mr. President. Again, Mr. President, hindi ko kailangan na may sumuporta sa akin dito sa Senado. Kahit isa po dito sa Senado, I appreciate yung mga naniniwala. Kung hindi kayo naniniwala, it's not my problem. Ang alam ko lang, Mr. President, It's not naman pa their problem. Ba't in-open ng po pa yan dyan? Ano, naghihingi ka rin talaga po talaga ng awa po siguro. Anyways po, Senator Joel Villanueva, kung wala naman po kayong ginagawang masama, huwag niyo po pagtanggol ang sarili niyo. Kasi ano naman po yun, the more po kasi na nagpapakita po kayo sa tao na nagde-deny po kayo ng ganyan, the more na magkakaroon po ng suspicion yung tao. Di ba po ba? So, ano yun na lang po, tumahimik na lang po kayo para si Senator Lito Lapid, di mo nga malaman, di mo nga maramdaman kung nag-exist yung tao, di ba? So, mamamatay din po yung issue na yun, wag lang kayo wag lang po kayo magsalita at pagtanggol yung sarili. Unless otherwise, so unless of course, talaga meron pong matibay na ebidensya ang tinuturo po sa inyo. Ang problema po kasi sa sobrang yung kakadena, hindi lang naman po flood control project ang ano po rito issue. Yung mga nirequest nyo rin po, na direct po yata yung nirequest na popondohan niyo po yung mga project. Tulad po ng bridge, yung multipurpose hall, yun po yung mga binanggit po ni hindi lang po ni Bryce, binanggit din po ni Alcantara. Baka nakakalimutan niyo po. At meron po kayong mga video na kasama po siya. At kasama po yung anak kapatid po yata niyang namatay. Na ganun po ba? So hindi po mawawala sa suspicion po ng tao na somehow meron po kayong nalalaman o somehow meron po kayong hindi mo po natin sinasabi na alleged corruption o kahit papaano po na nagre-request po kayo ng mga proyekto po sa DPWH, which is now ngayon ang usap. Ayun po yung yan po yung naging matunog na usapan po ngayon. Kasi ang talamak na corruption po ngayon nasa DPWH. Tapos, di ba? Siguro hindi niyo po na-anticipate way back 2021 na magkakaganon nga po. Ang dami niyo pong video na lumabas, di ba po ba? Tapos meron nga po kasi sinasabi po doon sa yung bigay ng ICSE, di ba yung yung magandang lalaki po ng DPWH, si District Engineer Alcantara. So kilala niyo po talaga yung mga District Engineer po ng DPWH diyan po sa Bulacan. mahirap na ikaw paparatangan tapos sa mismong sarili mong bahay hindi ka maproteksyonan. Sa mismong sarili mong bahay pinagdududahan ka o hindi ka man lang mapakinggan, Mr. President. At parang ang nagiging dating ngayon, kung anong gusto ni Bryce, nitong Ano ba? Ang sinasabi lang naman ni Bryce, huwag siyang makulong dyan po sa Senate dahil natatakot siya. Hindi karapatan din po ng tao yun. Hindi pa naman po siya akusado di ba? Naano lang po siya, yung nakontempt lang siya dahil sa nag-deny po yata siya nagkakasino siya. Ayaw niya sagutin nagkakasino siya. Huwag niyo pong huwag niyo masyadong palaki. I-issue niyo po ng kasuhan niyo po kagad si Bryce na makulong po sa maayos na makulong po doon sa right na kulungan. Huwag po niyong gawing issue si Bryce para i-drag po yung mga nangyayari po sa inyo. Kung meron man po. Si Bryce po kasi isa po sa magiging witness po yan na meron po talagang anomalyang nangyayari sa DPWH. Hindi naman po gagawa ang DPWH sa mga programa po nila kung wala rin pong humingi po sa kanila ng mga, di ba, ng mga project mula dyan sa mga lawmaker po natin. Yan po kasi yung problema. Kung mambabatas ka, maging mambabatas ka na lang. Huwag ka na po mambabatas ka, tapos ang hingi ka ng proyekto para sa lugar mo. Yan pa naman yan pa naman may usapan po ngayon na talagang kumbaga parang diyan nanggagaling din yung corruption. Papagawa ka, syempre kahit paano isipin na para mabigyan po sila ng budget. Magkaroon po sila ng magkaroon po sila ng porsyento. Wala ba tayo diyan, mga ganun. Hindi na po siya kumbaga parang secret sa society po natin mga Pilipino. Kahit saan ka po pumunta, meron pong ganyan. Well, anyways, lalo na po pagdating po sa Senate at Congress po natin. Wala pong malinis po ngayon sa kasalukuyan po dyan. Kung talagang nadamay po yung pangalan, yung nadamay po kayo, wala po kayong magagawa. Kasi mas matibay po mas matibay po na ebidensya yung po nila, nakala po nila kahit papaano po, di ba po ba?
Anyways po, sana po, malinaw niyo po, sana along the way po, malilinis niyo po yung pangalan niyo kung wala naman po kayong kasalanan dyan. Di ba po ba? Kung wala po kayong ginagawang anomalya, hindi po kayo pababayaan ng ating Panginoon Diyos na masabit po sa ganyan. Pero kapag meron po, sabi nga po ni Senator Peter Cayetano, what you reap is what you sow, parang ganun po ba? Ayun, ganun po. Kaya lang po, dapat iniiwas-iwasan po ng mga senador na magsitas ng Biblia. Kasi po kahit po ang demonyo nakakapagsitas ng Biblia. Kung natatandaan niyo po, di ba, nang tinukso niyo po ang ating Panginoong Yesus, pagtapos po niya mag-ayuno, ng 45 araw po yata ang pag-aayuno po. Pagtapos po yun, syempre, gutom ang ating Panginoong Diyos. Ang ginamit pong panunukso ng demonyo ay sitas ng Biblia. Di ba? Kung ikaw ang totoong Kristo, ay parang gano'n, magagawa mong gawin tinapay ang mga batong ito. Mga ganun po ba? So yung mga kahinaan yung pagiging vulnerable ng ating Panginoon sa Kristo, yun din po nang ginamit ng sitas ng demonyo para tuksohin ng ating Panginoon Diyos. Panginoon Diyos, ang ating Panginoon sa Kristo. Pero hindi niya po nagawa yun. So, kung makakagawa po kayo ng himala, wala. Tignan niyo po itsura ni hindi ko po sinadya po yan. Natagayan po talaga itsura po yan ng pinost ko na po, di ba? Parang balasik. Baka hindi ako makatulog. So anyways po, yun lamang po muna yung pag-usapan po natin at medyo portion napahaba na naman po yung usapan po natin. At nakakatawa lamang po yung sa ruling pa daw sa Senate rule sa CCTV. Dapat po yung pagre-request ng CCTV, meron pa palang rules yun. Yun po yung pambanat po ni Cayetano dun sa ilalabas po na expose po ni Senator Ping. Medyo na talaga nakaka-excite kung ano pong mangyayari po din sa Senate Blue Ribbon Committee po sa susunod pong Huwebes. Sa itong Huwebes po na darating po. Sige po, magandang gabi po. Good night po sa ating lahat. At huwag po tayo makalimot na sa ating Panginoon Diyos po. Peace!